depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Confidence. That's the key word. I know it's tough to be confident during these difficult times of your life. Walang makakapagsabi sa'yo na maging confident ka lang, maging confident ka lang, maging confident ka lang. Confident sa sarili mo, confident to fail, confident to win, confident na to get your ex back, and confident to let go, confident to move on, parang ganun. You know, you need to be confident all the time. And you need that confidence for you to be confident. I know it's really difficult. But this is the best way for you to help yourself and to have this what we call psychological attraction. You know what? Ayon sa pag-aaral sa science, kahit tignan nyo sa ang part ng Google or kahit sa mga books, even yung mga books nung unang panahon, it shows that the confident person is actually so much attractive. And this is the best way to attract a person. Confidence. Now you are going to ask me, anong kinalaman nito sa topic, Coach? After breakup, it's very important na meron kang confidence sa sarili mo. Dahil kapag may confidence ka sa sarili mo, your ex is going to miss you because of that. And why is that? I'm gonna explain you why this thing is working. Okay? So una sa lahat kasi, kapag confident ka sa sarili mo, number one, wala kang kailangan i-prove sa kanya. At mafe-feel niya yun na hindi mo kailangan patunayan through your post sa FB na parang mahal na mahal mo siya, namimiss mo siya. Wala kang kailangan patunayan sa mga ganun eh. Number two, nakikita niya yun, nararamdaman niya yun na parang wala lang sa'yo yung nangyayari. And it will affect him kapag nakikita niya parang wala lang sa'yo. It's like hinihit mo yung ego niya na parang wala lang sa'yo yung kaganapan. And through that way, dahil sa confidence na meron ka, hindi ka natataranta, hindi ka nagpapanik. Kumbaga sa nalulunod sa tubig, hindi ka galaw ng galaw yung paa mo. Kasi yun nanliligtas sa'yo, nagiging kalmado ka. At habang nagiging kalmado ka, mas madali kang iligtas habang nalulunod ka. Ganon din sa mga nag-break up. Kapag kayo ay nalulunod sa break-up, nahihirapan kayong makatayo, nahihirapan kayong umangat, instead na isipin nyo na parang palubog kayo, isipin nyo na lang na parang paangat kayo. Kasi walang matutulong ang panic sa inyo, walang matutulong ang paggulo ng isip nyo. Hindi ka mamimiss ng ex mo kung para kang manok na nagpapanik, kung para kang bibe na tumatakbo na nagpapanik. Ang mga namimiss lang ng ex nila is yung mga taong nagbibigay ng space. Kailangan mo ng confidence para magbigay ka ng space sa isang tao. And that's what you need right now. You need a certain amount of confidence. Now you are going to ask me, Coach, anong confidence ba dapat yung meron ako? Confident, number one, confident ka dapat na alam mo na babalik ang ex mo. Dapat confident ka na you know the fact na your ex will come back sa life mo. Kasi ikaw yan eh. Confident ka sa sarili mo eh. Dapat alam mo yan for a fact na kahit anong mangyari, babalikan at babalikan ako nito. You need that kind of confidence. Number two, eto medyo nakakalito to, pero I want you to understand this. Number two, kailangan mo ng confidence na kaya mo mag-move on. Ano ba naman yun, Coach? Parang ang gulo. Yung number one advice mo, confident ako na bumalik siya. Number two advice mo naman, confident ako na mag-move on. Yeah. I mean it. I mean, dapat may confidence ka sa sarili mo na kung mawala na siya, is dapat masaya ka pa rin, happy ka pa rin, nakatayo ka pa rin, malakas ka pa rin, matibay ka pa rin, grounded ka pa rin, happy ka pa rin, joyful ka pa rin, hindi nasira yung buhay mo. Huwag mong isisi sa ex mo lahat ng mga nangyayaring kaganapang kaguluhan sa life mo. You know, my point is just very simple. Accept the paradox. Gusto ko na kaya mong maging confident kung kumaliwaman o kumanan ang sitwasyon. Bumalik man o hindi bumalik ang ex mo, dapat confident ka. Yun yung pinakapunto ko. Sa buhay, hindi lahat ng dadaanan natin puro diretso. Minsan may paliko-liko.
Kapag confident ka magmaneho, hindi lang puro kanan ang kaya mong manehuhin. Kapag kakaliwa, alam mo din kung paano gawin. Ganun ang confident magmaneho. Hindi yung tipong, ay, kapag nagmamaneho ako, mas magaling ako sa kanan. Kaya kanan yung mas madali sa akin na manehuhin. Parang kapag kaliwa siya, pag kakaliwa ako, nahihirapan ako eh. Hindi. Kailangan mo maging confident na kaya mong kumanan, kaya mong kumaliwa. Naiintindihan mo ba ibig ko sabihin? It's literally paradox, pero dapat kaya mong tanggapin yung dalawang bagay na yun, ano man ang mangyari na dun sa dalawa na yun. Bumalik man ng ex mo o hindi, dapat confident ka at kaya mong tanggapin ang mga ganong klase ng kaganapan. Dahil yun ang magpapatibay sa'yo at magpapalakas sa'yo. At kapag may confidence ka, kaya mong magbigay ng space. At kapag kaya mong magbigay ng space, kaya mong bigyan o markahan ng problema yung puso at utak ng ex mo kasi ramdam niya na parang may charisma ka every time na hindi kayo magkausap. Nafe-feel niya yung presence mo through that confidence. Hindi ito yung imaginary confidence. Do not worry. It is super psychological. Kahit saan mo i-search sa Google, sa psychology, kahit tignan mo sa mga ibang coaches, kahit saan mo panoorin, confidence is very attractive. Okay? It is a form or ito yung nagbibigay sa atin ng mataas na level of attraction. So, I know for a fact na baka kailangan mo ako at kailangan mo humingi ng advice, huwag kang magalangan. Just give us a message sa Philippine Dating Coach and we will give you the advice that you need, okay? Let's go for one-on-one coaching. Thanks for watching.